Good morning, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita po namin. Lagi po naming nakakasama, nakakakwentuhan dito po sa Papong TV. Kami po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong mga kapatid. Kung bago kayo dito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Mga utol, ako po ay lubusang nagpapasalamat at siyempre iniimbitahan na rin po kayo na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil dyan po tayo naglalagay ngayon ng mga short video bilang tugon po natin sa mga sumusulat po sa aming comment section. Siyempre po yung mga latest update po sa Papong TV ay dyan din po namin unang nilalagay mga kapatid. Puntahan na po natin ang paksa today. Gaano ba talaga kaimportante ang no contact? Halimbawa kapatid ay kayo ay nasa toxic situation ngayon na parang wala na kayong magawa, na parang halos itaboy na po kayo, halos talagang hopeless case na po mga kapatid. Maiging maintindihan po natin ang pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Kapapong, ito po ay napakadalas nating i-discuss at madalas din po nating ipayo sa ating mga coaching session sa ating Papong TV helpline dahil sa totoo lang ay napaka-epektibo po nito mga kapatid. Kung halimbawang kayo po ay naiipit na, kumbaga sabi ko nga kanina parang hopeless case na wala na tayong magawa. Gulong-gulo tayo, itinutulak tayo ng ating instinct na tawagan natin, lapitan natin, gumawa tayo ng paraan. At yung lagi ko nga pong sinasabi na dapat hindi natin pinapakinggan is yung ipaglaban mo ang nararamdaman mo kapatid. Lahat ng ito ay alam kong yan ang bumubulong sa atin ngayon. Pagka ganyan ang nangyayari sa atin mga kapatid is very important kung halimbawang galing ka sa isang relationship breakup na malupit talaga. Kahit ano pang situation yan mga utol, mas magandang gamitin po muna natin ang no contact. Dahil sa totoo lang, sa mga nakakausap nga po natin, karamihan dyan mga utol, 85% ay hindi naman po talaga seryoso sa breakup. Nangyayari lang po yung talagang natutuluyan na po yung hiwalayan dahil nga po sa pangungulit natin at nakikita po niya yung ating weakness. Mas maigi kapatid na ilagay mo muna ang iyong sarili na malayo sa kanya, distansyahan mo muna tulad nga po ng no contact at napaka-epektibong radio silence. At any kind, walang tawag, walang text, walang pagpaparamdam, walang pagpapakita hanggat maaari kapatid dahil ito ang tutulong sa atin. At the same time kasi pag nakikita niya na parang wala ka, parang hindi ka nagpaparamdam. Alam nyo kasi pag nararamdaman niya na parang nawawala ka, automatically kapatid ay nakikita kanya na very confident. Kumbaga yung strength na naipakita mo dati before, bumabalik yon. Syempre, naipakita mo yung iyong kahinaan kaya parang baliwala na ang tingin niya sa'yo. Pero kung ikaw ay nakitaan niya muli na hindi humahabol, na hindi masyadong concerned, at yung lagi ko ngang ipinapayo na hindi talaga interested to get him or to get her back, bigla-bigla po mag-iiba ang perspective ng ex mo sa'yo. Gaano siya kaimportante? Sobra kapatid. Dahil pagka ginawa mo to, automatically ay magkakaroon ka ng recovery, self-heal. Yan ang importante. Dahil sa una lang, hindi ka pwedeng humarap sa kanya. Sabi ko nga po before, kung halimbawa na papalipasin natin yung no contact, pero provided na hindi ka naman nag-self-heal at patuloy ka pa rin umiiyak at lumuluhod at still you wanted to get him or her back desperately kapatid, kahit iharap kita ngayon, kahit samahan pa kita utol, ay hindi rin po tayo tatanggapin. Babalik at babalik din po yung mababang tingin niya sa atin. Kaya kailangan mong makarecover ka agad gamit ang no contact or radio silence dahil ito po ang tutulong sa atin ng lubusan. In reality, ang breakup po kasi, especially yung mga malalalim na breakup, can cause emotional distraction. Masisira at masisira ka. Mahirap mag-isip, mahirap magdesisyon, hindi mo alam kung saan ka magfo-focus at ano ang gagawin mo utol. And basically, kailangan mong mag-detox sa lahat ng nangyayari. At ang kailangan po natin dito ay time and space. Mga bagay ay hindi po natin kayang madaliin sa mga oras na to mga utol. At lalong-lalo na pong hindi po pwedeng pilitin. Kadalasan kasi ang isang breakup ay dinadala ka
sa isang obsession. At pag ikaw ay naging obsessed na kapatid, ay parang drug na po to, tulad ng binanggit ko dati. Ano po ba ang ginagawa ng drug sa atin? Ginagawa tayong addicted. At alam naman po natin mga kapatid na pagka ikaw ay addicted, kahit anong iharap sa'yo, kahit anong iharang sa'yo, ay babaliwalain mo to dahil nga syempre gusto mong makamit yung gusto mo. Ano po ba ang gamot sa mga drug addict? Di ba recovery? Kailangan mo ng rehab? Ganon din yun kapatid, pag ikaw ay nasa no contact, is parang nagre-rehab ka ng mga 30 to 45 days at least. Sabi pa nga po ng iba, 90 days. To make you understand kung ano po talaga yung no contact mga utol. Sabi po kasi ng iba, 30 days daw po, 2 linggo, 6 months, 90 days. Ano po ba talaga kapapong? Sa totoo lang, ang tinitignan po ng no contact or ang focus po talaga ng no contact ay yung ating sarili. Sabi ko nga, kung halimbawang umabot na po tayo ng 6 or 7 months, tapos iyaharap kita pero lumuluhod ka pa rin at umiiyak ka pa rin kapatid, pointless ang mangyayari sa ating dalawa. Pero kung halimbawa naman pong nakatapos na po kayo ng 30 days, tapos parang confident ka na at alam mo na po ang gagawin mo, may focus ka na at kumbaga buong-buo na po yung sarili mo, pwedeng-pwede na yon mga utol. It will all depend sa pakiramdam natin. Kung tayo po ay mahina, syempre, we need to extend our no contact procedure, radio silence. Pero kung tayo ay malakas na, 30 to 45 days will be more than enough kapatid. 30 to 45 days na ikaw ay malayo sa kanya, wala siyang naririnig sa inyo, wala siyang nababalitaan sa inyo. Kahit po sa mga kaibigan, kahit anong butas papunta sa inyo, ay completely zero visibility ka sa kanya. Enough na po yun para gumawa naman po tayo ng paraan. Well, provided yan kung kaya mo na talaga yung sarili mo. Depende po talaga sa atin. Kaya nga sabi ko, during a breakup, instead na mag-aksaya tayo ng mga panahon na humabol tayo, alam naman po natin wala tayong mararating, na baguhin natin yung naiisip niya, alam naman po natin na hindi na yan magbabago dahil pinag-isipan na niya yan before. Ano pa ba ang dapat nating gawin kapatid? Kailangan na po nating mag-self-care. Kailangan na po nating i-isolate ang sarili natin at i-restrain yung mga nagawa nating kapatid. Dahil sa totoo lang, kulang ang panahon natin. Kung halimbawang iniisip nyo, bakit ang tagal Kuya Papong? Umabot na po tayo ng 60 days, umabot na po tayo ng 45 days. Well, sa totoo lang, dapat nga antimano, bukas na bukas, mamaya kapatid, ay sinisimulan mo na po yung self-improvement, development mo. Unti-unting nag-heal ka na po dahil hindi po tayo pwedeng mag-aksaya ng panahon. Ito nga yun kung halimbawang nag-aalala ka na baka tumagal at baka magbago yung isip ng ating mga XO. Kung alam pala po natin yun, edi dapat sinisimulan na po natin yan mga utol, di po ba? Kaya ko po ibinabahagi at sinasuggest na i-isolate ko kayo mga utol dahil sa totoo lang ang breakup ay napakamasalimuhot mga kapatid. Maraming pwedeng ituro at itulak yung mga impulse control natin, yung instinct natin mga kapatid na pwedeng makasira sa mga balak nating gawin. Above all, ang no contact talaga tulad ng mga sinabi ko earlier or before sa mga video po natin ay para po talaga sa atin. Dahil sabi ko nga po, we will need enough time para gawin yan kaya hindi na po tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Ito po is all about making yourself stronger once again, yung dating ikaw. About reconstructing, about rediscovering yung mga bagay na nawala na sa'yo. Kailangan mong ibalik kagad yun para mabuo yung pagkatao mo kapatid. Missing someone, napakahalagang sangkap niyan in order for a person to realize na mahal pala natin siya. Di ba dati ganun yun ang tao, hindi natin napapansin kung gaano ka-importante kung lagi nandyan sa pagmumukha natin, di ba? Pero pag yan po ay nawawala, nakikita po natin yung value. So ang no contact mga utol ay literal na paraan para ma-miss ka ng isang tao. In order for him or her to miss you, ay kailangan mo pong mag-disappear. Kinreate ko po itong video na to, although madalas na po nating naririnig dito po sa Papong TV at sa mga ibang kaibigan din po natin. Dahil sa layunin ko pong makatulong. Dahil alam nyo po, lately, lagi po tayong nakakatanggap ng mga kausap natin na dito po namumblema mga utol. Lagi nating nire-remind ng mga bagay na to. Pero mas maganda kasi kung meron po tayong pagbabasehan na ang no contact talaga ang isa sa pinaka-importante at pinaka-epektibong paraan po para bumalik ang ex natin. Sabi ko nga po kanina, logically, ang karamihan po dyan ay hindi naman po talaga seryoso sa breakup. Sometimes, nagkakaroon po sila ng mga panahon kung saan naguguluhan sila. Ang paghabol po natin kapatid, ang pagmamakaawa po natin, ang pag-iyak po natin mga kapatid, ay nagpapakita ng ating kahinaan. Doon po nila na-decide at doon po nila naiisip na ituloy na lang po nila ang hiwalayan. Ipinupush na po natin papalayo ang ex natin. Instead,
na bumalik at ma-realize po niya kung gaano po niya tayo kamahal. Ganyan po kahalaga ang mawala po muna tayo sa eksena para po mag-subside ang mga negative thoughts na nangyari po sa inyong dalawa. Patuloy lang po nating i-upgrade ang ating sarili, patuloy lang po nating palakasin at palakasin kasi mga utol, yan lang po ang paraan para makuha po natin pabalik at para makita po niya ang halaga nyo bilang dating karelasyon. At syempre dyan po siya magkakaroon ng excitement muli at interest. Lagi ko nga pong binabanggit na wala pong ex na babalik kung hindi po sila makakapansin ng mga changes na mangyayari. Kaya kailangan i-workout na po natin yan habang nasa no contact po tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre po patuloy po natin suportahan ng mga YouTuber na Pilipino. Mahalin po natin ang ating mga mahal sa buhay, ating mga pamilya po mga utol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.